Good day, ma'am. I am Michelle Barbosa Manipon. So, continuation lang po ng report sa lesson 15. So, dumako naman po tayo sa advantages and disadvantages. Dito po is ang teknolohiya isang makapangyarihang kasangkapan sa edukasyon. Walang duda na ang teknolohiya ay nagdudulot ng malaking pagbabago sa edukasyon. Binabago nito ang paraan ng pagtuturo ng mga guro at pagkatuto ng mga mag-aaral. Bagamat kinikilala ang mga maraming benepisyo nito, ang mga usapin ay karaniwang umiikot sa tanong kung gaano karami ang sapat at kung anong balanse ang nararapat na panatilihin. Ang mga modernong mag-aaral ay bisa sa teknolohiya, hindi dahil sa espesyal na pagsasanay, kundi dahil sa ang teknolohiya ay bahagi ng kanilang araw-araw na buhay. Ang kanilang kakayahang gumamit at umunawa ng mga teknolohiya na kasangkapan ay dahil kung bakit sila tinatawag na digital natives at tech-savvy, mga kasanayang mahalaga sa edukasyon, komunikasyon at pang-araw-araw na pamumuhay sa makabagong mundo. So, dito po is i-discuss ko po yung advantages and disadvantages. Dito po sa una is, sa tulong ng teknolohiya, mas madali para sa mga guro na subukan ang iba't ibang paraan ng pagtuturo tulad ng flipped classroom, interactive quizzes, or online discussions. Bukod dito, agad na nakakatanggap ng feedback ang mga guro at mag-aaral kaya't mas mabilis na pagwawasto at pag-unawa ng mga aralin. Ang mga digital tools na nagbibigay ng mas maraming paraan upang makisali ang mga mag-aaral, lalo na yung mga mahiyain, mas komportableng magpahayag sa pamamagitan ng chat or online activities. Mas nagbibigyan ng pantay na pagkakataon ang bawat isa na makilahok. Mayroong daang-daang educational apps tulad ng online courses at iba pang resources na maaring gamitin upang maipaliwanag ang mga konseptong gawing mas kawili-wili ang mga leksyon at paigtingin ang pagkaunawa ng mga estudyante. Maraming mga administratibong gawain ng guro tulad ng pag-record ng attendance, pag-check ng pagsusulit at paggawa ng lesson plans ang maaaring mapabilis at mas mapadali sa tulong ng teknolohiya. Sa tulong ng internet, may kakayahang ang mga mag-aral na makahanap ng makabagong datos, balita, at pananaliksik na makakatulong sa kanilang pag-aaral. Hindi na limitado sa libro o luma ng materyales ang kanilang pinagkukuhanan ng kaalaman. Sa panahon ngayon, halos lahat ng aspeto ng trabaho, negosyo at komunikasyon ay ginagamitan ng teknolohiya. Ang pagkatuto kung paano ito gamitin ng tama sa paaralan ay paghahanda na rin sa tunay na mundo at sa kanilang kinabukasan bilang profesional. Sa disadvantages po, una po is, imbis na tumutok sa leksyon, ang ilang mag-aaral ay napapalihis ng atensyon dahil sa social media, online games o iba pang apps na wala namang kinalaman sa kanilang aralin. Dahil sa paggamit ng gadgets, online learning, nababawasan ang harapang interaction ng mga mag-aaral. Maaring makaapekto ito sa kanilang social skills, empathy, at kakayahang makihalubilo sa iba. Madaling makahanap ng sagot sa internet, kaya may mga estudyanteng nangongopya ng assignments o nagsasubmit ng gawa ng iba. Nawawala tuloy ang integridad ng pagkatuto. Hindi lahat ng estudyante ay may sariling laptop, tablet o maayos na internet connection. Dahil dito, nagkakaroon ng agwat sa pagkatuto at oportunidad sa pagitan ng may access at wala. Maaring kumuha ang mga mag-aral ng mali o mababang kalidad ng impormasyon mula sa hindi pagkakatiwalaang website. Ito ay maaring magdulot ng maling pag-unawa sa aralin. Bagamat may mga tools na makakatulong, minsan ay mas maraming oras at effort na kailangan upang gumawa ng digital materials, mag-set up ng learning platforms,
o siguraduhin gumawa ang lahat ng technical na aspeto ng klase. So, dumako naman po tayo sa ADDIE model. Ang ADDIE model po ay isang napakahalagang gabay sa paghahanda ng mga aralin na gumagamit ng teknolohiya dahil sa malinaw nitong estruktura. Natutulungan ang mga guro na makabuo ng mga programang makabago at akma sa pangangailangan ng mga mag-aaral. Sa yugtong ito, sinusuri ang pangangailangan ng mga mag-aaral at layunin ng aralin at ang konteksto kung saan ito ituturo. Dito rin tinutukoy kung anong teknolohiya ang angkop gamitin. Sabi dito, ang istruktura ng aralin, mga learning objectives, assessment tools, at ang flow ng lesson. Tinitiyak na ang disenyo ay tumutugma sa layunin at pagkatuto. Sa yugtong ito, aktwal na nililikha ang mga materyales at kagamitan gaya ng PowerPoint, video lesson, interactive quizzes, at iba pang digital resources batay sa disenyong plano. Isinasagawa ang aktwal na pagtuturo gamit ang mga nabuong planong teknolohiya. Kasama rito ang pagsasanay ng guro at paghahanda ng mga estudyante upang epektibong gamitin ang kagamitan. Dito naman po is tinataya ang kabuuang epekto ng programa. Natututunan ba ng mga estudyante ang layunin? Gumagana ba ang teknolohiyang ginagamit? May dalawang uri ng evaluation dito. Una po is formative, pangalawa is summative. Ang formative po is habang isinasagawa ang program. Sa summative po is pagkatapos ng implementation. So, dito naman po is i-discuss ko yung following question to be answered in specific stages. Una po is analysis phase. Sino ang mga mag-aaral, tagapagbigay ng training o iba pang mga kalahok sa programang ito? Ano ang kailangan nilang mga pangangailangan at kasarian at interes? Mga katangian ng mga kalahok, ang mga kanilang background, karanasan at pangangailangan sa pagkatuto. Sa pangalawa naman po is identify the new behavioral outcome. Ano ang mga layunin ng pagkatuto, ang mga pagbabago ang inaasahang makita sa kaalaman, kasanayan at ugali ng mga mag-aaral pagkatapos ng training o kurso. Sa pangatlo naman po is anong mga uri ng mga hadlang sa pagkatuto ng umiiral. Ano ang mga posibleng hadlang sa pagkatuto tulad ng technical, oras, mga kasanayan at iba pa. Paano nakaka-apekto ang mga hadlang na ito sa proseso ng pagkatuto. Sa pang-apat naman po is anong mga mode ng paghahatid, online, face-to-face blending. Ang pinakaangkop, paano gagamitin ang teknolohiya upang mapadali ang paghahatid ng kurso. Sa panglima naman po is anong mga diskarte sa pagtuturo ang gagamitin sa online na kapaligiran, paano matutulungan ang mga pangangailangan ng mga mag-aaral sa virtual na settings. Sa pang-anim naman po is kailan inaasahang matapos ang bawat bahagi ng proyekto. Ano ang mga milestone at deadline sa proyekto. Sa design phase naman po is sa una po is matatag ng mga dokumento at plano ng nalalaman ng layunin ng kurso, struktura at mga technical na aspeto na mapapadali sa pagsasagawa ng proyekto. Sa pangalawa naman po is i-apply ang mga estratehiya sa pagtuturo ayon sa mga layunin ng behavioral outcomes batay sa domain, cognitive, affect, and psychomotor. Pumili ng estratehiya sa pagtuturo na tumututok sa tatlong domain ng pagkatuto. Una is cognitive, kaalaman at pag-unawa. Sa affective, emotional at na aspeto tulad ng pag-uugali at pagpapahalaga. Sa psychomotor naman po is physical na kasanayan at koordinasyon. Sa pangatlo naman po is pagdisenyo ng mga storyboard na magpapakita ng visual na representation ng
nilalaman at daloy ng kurso. Sa pang-apat naman po is i-disenyo ang interface ng sistema na madaling gamitin at epektibong magdadala ng mga mag-aaral sa kanilang mga layunin na kurso. Panglima naman po is lumikha ng prototype ng kurso o sistema upang makita kung paano ito gumagana bago ang aktual na implementasyon. Sa number 6 naman po is siguraduhin maayos at makatawag pansin ang mga visual na disenyo, kasama ang mga graphics, kulay at layout ng material. Sa development naman po is una po is pag-develop ng mga materials at resources. Sa pangalawa po is lumikha ng mga materyales at mga pagsasanay na magagamit ng mga mag-aaral kabilang ang mga handouts, video, interactive na modules at mga tools, pagsusuri ng teknolohiya at pagsasanay ng mga pagtuturo. Sa pangatlo naman po is evaluate kung handa ang mga guro at tagapagturo sa paggamit ng teknolohiya at magbibigay ng mga kinakailangang pagsasanay upang matiyak na magkaroon sila ng sapat na kaalaman upang magamit ito ng epektibo. Sa implementation naman po is una is implementa ng kurso at tiyak na ang lahat ng mga materyales, aktibidad at teknolohiya ay magagamit at handa na. Sa pangalawa naman po is ibinibigay ang kurso sa mga mag-aaral gamit ang mga napiling teknolohiya at diskarte sa pagtuturo. Siguraduhin magbigay ng sapat na suporta at gabay sa mga mag-aaral habang sila ay nagsasagawa ng kanilang mga alarin. Sa number 3 naman po is mga lekta ng mga feedback mula sa mga mag-aaral at guro upang malaman kung paano mapabuti ang kurso habang ito ay pinapatupad. Formative evaluation po ay isang patuloy na pagsusuri habang nagpapatuloy ang kurso. Mahalaga ito upang mabigay ng mga real-time na feedback at i-adjust ang programa kung kailangan. Sa number 2 naman po is pagtatasa kung gumagana at nang maayos ang bawat hakbang ng kurso o programa. Halimbawa, gumagana ba ang mga aktibidad ng teknolohiya at mga materyales ng kurso. Pangatlo po is ang kailangang baguhin sa bawat hakbang. Sa summative evaluation naman po, ang summative evaluation ay isang kabuang pagsusuri matapos ang pagtatapos ng kurso upang sukatin ang tagumpay ng buong programa. Una po is ano ang kabuang epekto ng teknolohiya sa pagtuturo. Sinusuri ang epekto ng teknolohiya sa kabuang pagtuturo. Ang nakatutulong ba ang teknolohiya sa pagkatuto ng mga mag-aaral? May mga hadlang ba itong naging sanhi ng proseso sa pagkatuto? At pangalawa po is ano ang mga hakbang na kailangan gawin upang mapabuti ang kalidad ng pagtuturo sa hinaharap. Maaring kabilang dito ang pag-update ng mga materyales, pagsasanay ng mga guro o pagpapabuti ng mga teknolohiya o pamamaraan sa pagtuturo.